Hello pong muli mga tambay, nagbabalik pong muli ang inyong lingkod. Si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan, kinukomentuhan po na inyong lingkod. Ito po, may kukomentuhan naman tayo muli mga katambay, dito po sa balita po ng GMA. Ito po, dagdag na naman po ito sa SONA, sa darating na SONA po ng ating Pangulo sa Lunes. Isa na naman po itong maidadagdag po sa kanya SONA. Ano po yon? Painggan po natin sa balita po at komentuhan po natin mga katambay. Sa mga nagbabalak pong magtinola o adobo, dagdagan po ang inyong budget. Base sa latest monitoring ng Department of Agriculture, 190 pesos hanggang 250 pesos na ang kada kilo ng manok sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sabi ng United Broiler Raisers Association o UBRA, sa ikalawang bahagi pa na Agosto ay naasahang bababa ang presyo ng manok. Mga kapuso, para po mga tambay, bababa naman po sa Agosto. Kaya ngayon po, July pa lang, talagang mag-taste-taste muna tayo mga katambay. Kaya ito po, dagdag na naman po sa credential o sinasabing ipagmamalaki po na sa SONA ng ating Pangulong Marcos mga tambay. Kasi nung nakaraang araw lang po, kuryente naman po ang tumaas ng mahigit 2 piso po mga tambay. Ngayon naman po, ang manok po, mga tambay, ang manok na lang po ang sinasabi nating mas na mura-mura pa nung nakaraan kaysa po sa mga baka, baboy, di po ba? Ngayon, itinaas na rin po ang presyo ng manok, mga tambay. 190 hanggang 250, mga katambay. Nakakalungkot po. Ang sweldo lang po ng pangkaraniwang manggagawa sa atin, pagka lumabas ka na sa NCR, wala na 600 ang kitaan mga katambay. Nakakalungkot. Tapos manok pa lang ang bibilin mo kung 1 kilo, 250 pesos na. Kung kumikita ka lang sa probinsya ng wala pang 500 pesos o 400 plus lang, manok pa lang, wala pang bigas. Ang bigas ay ubod na rin ng mahal, di mo ba? Kaya po sa bagong Pilipinas, sinasabi nga ni Kamanong, sa bagong Pilipinas, 2 taon pa lang po, talagang nakikita na po natin ang pagbabago po sa bagong Pilipinas. Talagang dadalhin po tayo sa lurok ng pataas ng tagumpay. Kaya nga lang po, presyo po, hindi tagumpay ang tumataas sa lurok po o sa tuktok ng pag-asenso ng Pilipinas. Ang umaasenso po, sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, ang umaasenso po sa ating bansa ay mga negosyante, mga tambay, mayayamang kapitalista, mga sinasabing mga nasa hilera ng mga oligarko, di umano ang talagang yumayaman sa ating bansa. Kaya ito po, dagdag pasanin naman po mga tambay ng bagong Pilipinas na binibigay po sa atin. Ito pong pasanin ni Juan de la Cruz na naman, kuryente. Ngayon pagkain, namumblema na tayo sa napakataas ng bilihin. Ngayon dinagdag pa, tumaas na naman o tinaas. Ano naman kaya ang susunod mga tambay sa susunod na araw? Manok na po yan. Ano naman kaya susunod? Isda. Dahil yung gulay, mataas na po. Nagtaas na. Nagtaas na rin nung nakaraan po ang karne. Ang baboy, baka, pati isda. Ano pa kaya itataas? Meron pa kaya ang itataas? Kuryente, tubig. Di ba? Mga bilihin. Ano pa kaya? Minaisipat. Pati tollgate, itinaas na rin. Ano pa kaya itataas sa ating bansa? Mag-isip nga kayo mga tambay, meron pa ba itataas? Sa dami na nasabi ni Kamanong na tumataas. Siyempre kasama na gasolina dyan. Di mo ba? Nakakalungkot lang po. Ganito po ang tinatahak po ng ating bansa, mga tambay. Na sa kabila ng nakikita po natin kung paano gumastos ang ating pamahalaan. Ito nga darating na SONA, 20 million, pagkain pa lang. Pero tayo, manok. Pagkain natin, napakasarap sana ng manok. Na sana'y mura-mura. Kaya po mga katambay, kung talaga pong meron naman po tayo mga space, gamitin po natin. Kung meron tayo mga extra space, dahil talagang pataas po ng pataas ang bilihin ng ating bansa, matuto na rin po tayo mag-alaga man lang mga katambay, parang backup, di po ba? Dahil kung aasa po tayo na asa sa mga negosyante, lalo po sa mga nag-aalaga po nito, talagang hindi po tayo makakaraos sa buhay kung ang kinikita lang natin kakarampot. Kaya kailangan po nating dumiskarte sa buhay mga tambay. Magtanim po tayo ng mga gulay. Number 1 po, kahit sa malilit na
mga plastic na tabo-tabo dyan, mga container, paso. Kung wala space na lupa, kahit po sa paso, mga tambay. At mag-alaga rin po tayo dyan, kahit itatali lang natin, mga tambay. Napakahirap ng buhay. Diskarte na lang po ang gawin natin. Sa panahon po ngayon, kailangan maging madiskarte po tayo, mga tambay. Dahil wala po tayong aasahan. Sa nakikita po natin sa ngayon, wala pa po tayo aasahan. Lalo po, darating ang SONA. Ano po aasahan natin sa SONA? Salita pa lang yun, mga tambay. Salita pa lang. Pangako pa lang yun sa SONA. Pero ito, realidad na ito. Mangyayari na po ito. Nangyayari na po ito. At tayo na mismo nagsasakripisyo rito, mga tambay. Yung mga hinalal natin ng mga politiko, mga katambay, di umano. Puro nagiging hari po. Hari. Dahil parang hari po sila maglingkod sa atin. Napakamahal po nilang maglingkod. Napakagastos po nilang maging lingkod bayan natin. Di po ba? Napaka-spoiled po, di umano, ng ating mahinahalal na mga politiko sa ating bansa. Yung kung paano po sila magtrabaho sa atin na naka-air condition, nagpapagawa pa ng bilyong-bilyong opisina katulad ng Senado. Napaka-spoiled po. Tapos kung gumastos po sila, kilalaking pera ang kanilang mga budget, mga confidential, mga travel fund, at mga extraordinary pa di umano, na sinabi po yan ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Hindi po si Kamanong ang nagsabi niyan. Narinig lang po ni Kamanong yan, mga katambay. Kaya nakakalungkot. Taasan, sunod-sunod, mga katambay. Si Kamanong na lang po ang hindi tumataas, mga katambay. Si Kamanong. At si Kamanong na lang po yata ang wala ring sinusweldo, mga katambay. Kaya, paano po? Nag-iintay lang po si Kamanong na may magbigay yata kay Kamanong. Pero, never ipagpalit ni Kamanong ang prinsipyo ni Kamanong. No. Never. Kaya po, mga katambay, tiis-tiis lang po tayo. Talagang ang buhay natin ngayon ay talagang magtitiis po tayo. Kailangan natin magtiis. Hindi po, wala pong mangyayari po sa buhay natin kung tayo po ay aasa lang sa ating gobyerno. Kailangan po, gumawa po tayo ng paraan hanggat maaari. Hindi po pwedeng tayo titingala na lang sa langit pagka ganito po nangyayari sa ating bayan. Hindi po, mga katambay, wala po makakatulong sa atin kung hindi sarili rin natin sa panahon ngayon. Kung aasahan natin yung ayuda, mahirap asahan nyo, mga tambay, yung ayuda. Dahil yan limitado lang din yan, mga tambay. At minsan po, kadalasan, napupolitika pa po yan. Yung mga ayuda na yan, mga tambay. Kaya kailangan sipagan natin ngayon at talagang dumiskarte tayo. Pero wag na wag po sa masama, mga tambay. Magtrabaho po tayo ng talagang sinasabing diskarte. Yung sinasabi nga ni Kamanong, nagpapayo lang naman dahil napakahirap ng buhay natin. Dahil nagtataasan lahat ng ating bilihin. Sinasabi nga ni Kamanong, lata lang, plastic lang na po pwedeng tamnan. Makakaraos tayo kahit sa gulay man lang. Di po ba, mga tambay? Yung manok, napakataas. Tiis-tiis muna tayo. Kung hindi, napahirap mong, isa pala lang, kakarampot mo pera dyan. Di ba? Meron man tayong bilin yan, baka pa one-fourth lang, mga tambay. Di po ba? Dahil yung mga hinalal nating mga politiko, talaga masasarap ang kinakain yan. Kahit nga sa SONA lang, di ba? Milyon ang ginagastos. Pero tayong mga mahirap, tatakam-takam na lang tayo sa kanila, mga tambay. Lalasapin na lang ng ating mata ang mapapanood natin sa kanila. Dahil talagang ganon. Tayo ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanila, kaya sila naman, tinatamasan nila yung kapangyarihan binigay natin sa kanila. Ganon po talaga ang buhay, mga tambay. Tiis-tiis lang po. Makakabangon pa ang ating bansa sa tamang pagkakataon, mga katambay. Kayo po, ano po masasabi nyo, mga katambay, sa mga patong-patong at sunod-sunod na problema na kinahihinat na natin ngayon, mga katambay? Sunod-sunod, at wag naman sana na pati ang giyera na yan, isama pa dito sa patong-patong natin problema. Wag naman sana. Wag sana ipagkaloob sa atin yan, mga katambay. Hindi lalong maganda ang mangyayari sa ating bansa. Lalo tayo magiging worse. At magkakaubos pa tayo. Di po ba, mga katambay? Di bali na. Magutom tayo at magtiis tayo sa gutom. Wag lang tayong magkagiyera. Di po, mga katambay? Yan ay komento lang ni Kamanong.
Maraming salamat po mga tambay sa mga gusto po ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan. Thank you po, lalo po sa mga nagsusubscribe po. Maraming salamat sa mga nagkukomento. Sa muli po mga tambay, ingatan nawa po. Bye-bye!